Nagsimula yung storya sa isang happy family sa gubat. Pero hindi lang sila happy, royalty pa. Yung hari si King Fergus, yung asawa niya si Queen Eleanor, tapos yung anak nilang si Merida. Niregaluhan siya ng tatay niya ng pana para sa birthday niya. Sinubukan ni Merida, sablay, pumunta na sa gubat. Pero sabi ng nanay niya, sige anak, kunin mo na yung pana. Sa gubat, nang mag-isa. So nung pumunta siya sa gubat, nakita ni Merida yung pana pero may nakita din siyang kulay blue na wisp. Nung sinundan niya, ang dami pa pala hanggang sa ginaid siya pabalik. Pero maya-maya bigla silang inatake ng bear na si Mordo. Habang tumatakas yung mag-ina, yung tatay niya yung kumalaban sa oso. Umpisa pa lang ng palabas, nauurat na ako. May mga hayop palang ganyan sa gubat nila pero hinayaan pa rin yung anak nila mag-isa kanina, ang galing. So nag-time skip yung palabas, 16 years old na si Merida. Habang lumalaki siya, may nakahanda na palang plano yung nanay niya sa kanya. Kung paano maging very demure, very mindful. Wait lang. Sabi ko to sa nakaraang video ko. Pero pinagkaiba nila, prinsesa na to si Merida nung umpisa pa lang. Kailangan marunong siyang tumugtog, bawal tumawa, bawal matakaw, tsaka gumising ng maaga. Pero meron siyang isang araw para gawin yung mga gusto niya. And yung mga ginagawa niya hindi normal para sa isang prinsesa. Kaya niyang sumakay sa kabayo, gumamit ng pana, sumakay sa kabayo habang namamana. Lahat ng target na nilagay niya, lahat tinatamaan. Pinana yung target sa harap, nung nilagpasan, umisa pa. Tapos habang nakikita ko yung mga pana dito sa target, talagang asintado siya. Kahit isang araw niya lang ginagawa yan sa isang linggo. Tapos hindi pa siya nakontento, inakyat niya pa yung malaking bato para lang uminom ng tubig sa waterfall. Kahit delikado, nagsasasayaw pa siya sa taas. Wala pang 10 minutes, pinapakita na ng palabas kung gaano ka-skilled si Merida sa pamamana, fearless sa pag-akyat ng bato. Kaya masasabi ko, yung babaeng to ay talagang... So bumalik na si Merida sa kastilyo. Kumuha siya ng pagkain habang papunta sa hapagkainan kasama yung papa niya na nagkukwento sa mga kapatid niyang triplets tungkol sa favorite niyang sikat na kwento. Kung paano niya muntik na matalo si Mordo noong umpisa. Proud na proud pa siya dito tapos hindi niya naman napatay. Tapos sa buong palabas ginawa niyang personality yan. Ngayon nagkwento si Merida tungkol sa mga ganap niya for today's video. Pero hindi nakikinig yung nanay niya kasi mas interesado si Queen Eleanor sa mga sulat na galing sa tatlong leader ng mga kaalyansa nila. Kasi nasa tamang edad na yung prinsesa. Nasa tradisyon nila na magpadala yung ibang mga clan ng panganay nilang anak na lalaki para maging kandidato sa kasal. Kasi sa kaharian kahit magkakampi na yung mga clan, pinapalakas pa rin nila yung connection gamit ang marriage. Nagulat si Merida kasi habang busy siyang pumana sa labas, umakyat sa mga bato, yung buong kaharian nagpaplano na pala ng future niya na para bang group project na hindi siya kasama. Syempre nag-walk out siya sa galit, pinaghahampas niya ng espada yung kama niya pero imbis na pagalitan, nagkwento yung nanay niya tungkol sa ancient kingdom tapos may namumunong hari na may 4 na anak na lalaki. Tapos yung kingdom na yun, hinati niya din sa 4 na para bang pizza para yung bawat anak may sariling slice ng kapangyarihan pero yung panganay na prince gusto yung buong box. Yung buong creamy spinach ng Angel's Pizza, nagugutom na ako. Kaya gumuho yung buong kaharian kasi yung prince makasarili. Kaya kinuwento yun kay Merida para mag-guilt trip siya na hindi maging selfish. Ngayon, pinakita na yung tatlong mga clan. Si McGuffin, si Dingwall, tsaka si Macintosh. Grabe yung competitiveness nitong tatlo. Ginagawa nila yung best nila na mag-flex ng achievement ng mga anak nila para mapili. Kamahalan, ipinapakilala ko ang aking panganay na anak. Gamit ang kanyang espada, siya lamang ang promotekta sa kaharian laban sa 1,000 manluluso. Kamahalan, ito yung panganay ko. Nagpalubog yan ang mga barko. Kamay lang ang kanyang gamit. Wala ay, are ang aking panganay. 10,000 Romano ang kanyang tinalo. Isang kamay laang ang kanyang ginamit. Sinungaling! Abay, sino nagsabi na So nung pinagtulungan nilang asarin si Dingwall, tinawag niya yung anak niya. Kinagat niya sa leeg si Macintosh, nagsuntukan, kinurot sa dede. Sa ganda nung laban, pati yung hari sumali. Sa sobrang disappointed ni Queen Eleanor, pinatigil niya yung gulo tapos hinila silang lahat pabalik sa gitna. In-announce niya na kailangan nila mag-compete sa maayos na paraan sa palarong pipiliin ng prinsesa which is yung sinabi niya, archery.
So nagkumpit sila dito sa malaking event sa labas ng kastilyo. Nagre-ready na yung bawat competitor para sa kamay ng prinsesa. So nauna tong mataba na shy type. Tapos hindi man lang tumama sa loob ng target. Sumunod tong lalaki na mukhang may aura, tapos mukhang may riz dahil sa mga fangirl niya sa likod. Nung binitawan niya yung pana, muntik niya na matamaan yung gitna. At least tinamaan, di ba? Kaso nabawasan yung aura kasi nag-crash out. Ngayon yung panghuli bago pumana, nahulog niya muna yung mga bala niya. Parang clueless nga to si bro eh, siya lang hindi niya alam yung nangyayari sa paligid niya. Nagulat lang siya sa sigaw ng hari kaya nabitawan niya yung pana. And laking gulat, tumama sa gitna. Guess who's coming to dinner? Biglang nawala yung anak niya. Nakita niyang nagre-represent para sa sarili niyang kamay. Sinira niya yung damit, tapos pinana niya lahat ng target habang naglalakad. Tapos sa pinakadulo, tinamaan niya yung pinakagitnang pana. Obviously, lahat ng mga kaalyansa nila napahiya kasi hindi yun yung napagkasunduan nila ng queen. Hindi, nakita matiis. Pinahiya mo sila. Makinig ka muna. Ako ang iyong nanay. Ikaw ang makinig sa akin. Nagsagutan silang dalawa kaya nalid sa pagkasira ng tapestry ng pamilya niya. Kaya sinunog din ng nanay niya yung pana ni Merida kasi wala lang, para patas na sila. Sirain mo to, sirain ko din yan. Kaya nag-walk out si Merida pero nagsisi din yung nanay niya kaya sinubukan pa din iligtas yung pana. Habang naiyak, nakasakay lang si Merida sa kabayo niya hanggang sa mapadpad sila dito sa Ring of Stones. Maya-maya may napansin siyang isang asul na wisp, nilapitan niya tapos marami na namang lumitaw. Sinundan niya hanggang sa makapunta siya sa parang bahay ng witch. Pero nakakita lang siya ng matandang nagtitinda ng mga bear-related na merch. Pero nung gumalaw yung walis ng mag-isa, shit, witch pala talaga. May kasabihan kasi sa kanila na yung wisp magaguide sa destiny nila. Kaya naisip ni Merida yung witch na to yung magbabago ng buhay niya. Kaso tinutukan siya ng kutsilyo kasi di naman siya bibili. Kaya sabi ni Merida, bibili niya na lahat ng gamit kapalit ng mamahaling necklace sa leeg niya. So tulad ng mga witch, nagawa sila ng mga ratatouille witchcraft, iba-ibang sangkap tulad ng buhok ni Merida, may mga bula-bula pa. Ending, nakagawa sila nung blueberry cheese donut doon sa Dunkin. Kailangan ipakain niya sa nanay niya yan para mabago yung buhay niya. So bumalik siya sa kastilyo, hinanda na sa lamesa, kinain ng nanay niya, ang pangit ng lasa. Inaantay niya kung may mangyayari ba pero biglang sumakit yung ulo. Tapos ang wild nitong scene kasi baka lason pala yung pinakain sa nanay niya pero inaantay niya lang kung magbabago ba yung isip niya sa kasal. Hindi man lang concerned. Nanay mo yan, bakit mo nilason? Hinatid niya sa kwarto, nahulog sa kama. Maya-maya may lumabas na oso. Pagtapos ng ilang jump scare, na-realize ni Merida na nanay niya pala yun. Syempre hindi sila pwede magpakita pero nakakaramdam yung tatay. Nakita sila nung katulong kaya na-hype yung crowd sa paghahanap ng oso. And for some reason yung mga triplets na-recognize yung nanay nila. Tinulungan sila hanggang sa maka-escape sa kastilyo gamit yung anino ng oso para madistract yung grupo ng tatay niya. Tapos na-stuck pa sila sa pinakatuktok ng kastilyo tapos nakababa lang gamit yung mga kilt, yung mga palda na pang lalaki. Hindi to kaya nakaalis pa rin silang may dignidad kahit kita na lahat yung puwet nila. So nung nakatakas sila Merida, bumalik sila dun sa bahay ng witch pero wala ng tao. Pero buti na lang nag-iwan ng mensahe yung witch dun na kailangan nila para masira yung sumpa, kailangan sundin nila Merida at saka nung Reyna yung sinabi ng witch, mend the bond torn by pride. Ayusin ang ugnayang nasira dahil sa pride. Ano nga ba Tagalog nun? Pagmamataas, basta wag kang ma-pride. Tapos kailangan nila matanggal yung sumpa bago mag-sunrise. So walang choice yung mag-ina, kailangan nila makasurvive sa gubat. Pero habang nangyayari yun, sinusubukan din nila mag-reconnect like hunting, cooking, eating together. Tapos na may witness ni Queen Eleanor na mukhang magaling yung anak niya sa ginagawa niya. Pero maya-maya nagbago yung mood ng nanay niya na parang naposes ng totoong oso. Muntik nang kainin si Merida tapos biglang bumalik sa dati. May nakita na naman silang mga wisp, sinundan nila hanggang sa makadating sila sa isang mahamog na lugar. Biglang nahulog si Merida sa isang malalim na butas. Pagbangon niya parang pamilyar yung lugar. Kasi kung maalala nyo kanina yung nung nagugutom ako sa pizza, yung kwento ni Queen Eleanor tungkol do sa sinaunang kingdom tapos bumagsak dahil sa prinsipe. Turns out, ito yung lugar na yun. What? Tapos yung pinagdadaanan nilang sumpa nangyari na dati kasi it turns out si Mordo pala yung prinsipe sa kwento ni Queen Eleanor na biktima din ng sumpa. Tapos biglang nagpakita, bounce na tayo sa kailangan na nilang umuwi kasi baka maging tunay na oso yung nanay niya kapag hindi nila naayos yung tapestry. Pero magiging mahirap since nag-aagulo na yung lahat ng clan. Sinubukan ni Merida mag-yap session sa gitna habang tinutulungan siya ng nanay niya. Kinumbinsi sila na kailangan baguhin na yung tradisyon na hindi naman niya kailangan magpakasal para lang mapalakas yung kanilang relasyon sa isa't isa. Meaning, pumayag na yung nanay niya na hindi na siya magpakasal dahil enough na daw yung
power of friendship. Tsaka sang-ayon din yung ibang mga anak ng mga leader na mas gugustuhin nilang mag-decide para sa sarili nila. A very revolutionary moment para sa kingdom. So ngayon, dinistract muna ni Merida yung buong clan para kunin nila yung tapestry. Kaso na factory reset na naman yung nanay niya para maging oso. Tapos nakita din sila ni King Fergus. Nilabanan niya yung bear nang hindi niya alam na asawa niya pala yun. Nakalmot niya si Merida, pero nung maya-maya, bumalik siya sa dati. Kaso nakita ni Queen Eleanor na nasaktan niya si Merida kaya umalis siya, pero nakita siya ng mga clan leader tapos sinabol habang palabas ng kastilyo. Sinubukan ni Merida kumbinsihin yung tatay niya pero nilakan lang siya ng pinto sa kwarto kasi hindi siya naniniwala sa magic. Binigay sa katulong yung susi tapos maya-maya pinakita yung mga kapatid ni Merida na mga maliliit na oso na din. Inutusan niya na kunin yung susi na tinago ng katulong sa niya. Tinabol nila hanggang sa makorner sa kusina tapos nag-dive yung isang oso doon sa para makuha yung susi. Grabe yung script ko, naririnig ako ng kapitbahay. So nakalabas na si Merida, dinala niya yung tapestry, nahuli na yung nanay niya pero buti na lang umabot siya para pigilan yung tatay niya sa pagpatay sa asawa niya. Tapos na-realize ni King Fergus yung 3 oso na maliliit is yung triplets na anak niya. Okay na sana yung lahat pero bigla sila nagkaroon ng special guest, si Mordu. Lahat sila sinugod yung oso pero sobrang lakas. Sinubukan pa ni King Fergus makipagsuntukan pero tinapon lang siya. Si Merida muntik na kainin kasi bigla siyang niligtas ng nanay niya. Nag 1v1 yung 2 oso pero na-overpowered pa rin siya ni Mordu. Kaya tinulak niya doon si Mordu para bumigay yung bato. Kaya napatay niya nung nabagsakan. Kaya finally, nakawala na yung espiritu ng prince sa katawan ni Mordu. Talaga sinabi niya, I'ma bounce. Ngayon, malapit na yung sunrise, binigay na ni Merida yung tapestry na tinahi niya ulit pero walang nangyari. Nalipasan na lang sila ng oras hanggang sa naging permanenteng oso na yung nanay niya. Ito yung isa sa pinakamalungkot na nangyari sa Disney Princess. For about 1 minute kasi bumalik na sa dati yung nanay niya. Naging masaya yung pamilya, nagmomol yung 2 magulang niya sa harap ng buong clan, walang suot yung queen. What the hell? Respeto naman sa asawa ko. Pinakita din yung triplets na bumalik na sa dati, gumawa silang mag-ina ng panibagong tapestry, pinapakita na pinaglalabanan pa din ng 3 kaalyansa nila yung puso ng prinsesa, nagsiuwian na yung mga clan at mas naging close si Merida pati yung nanay niyang queen. The end. Ay salamat natapos din. Pwede na akong kumain. Ugutom na ako. Salamat sa panonood and salamat sa pagsuporta. 50,000 subscribers na tayo. Sabi ko pag 100k na magpapakita na ako ng muka. Pero ngayon 50k pa lang so kalahati. Ano ba, crosswise o lengthwise? Ito crosswise na lang. Ito na yung mga malulupit nating taga-suporta na naguhugas ng pinggan. Damn, sobrang sipag, sobrang creative. Yeah, tapos na. Cold sa labas, no? Kasing cold nung chinat ka niya, ay. Sobrang disappointing. Gusto nyo ma-shoutout, mag-send kayo ng picture or video na naguhugas ng pinggan dito sa may Facebook page ko. Link in the description. Mag-upload ako tuwing linggo hanggang sa hindi pa ako nakakahanap ng trabaho kasi mag-graduate na ako eh. Yun lang. Milko Shake ko out.